Putol na naman tayo. Hindi ko alam kung saan tayo naputol ah. Excuse me. Okay, anyways. Wala saan tayo naputol eh. Ayun, si teacher, naiwan na niya yung bag niya kahapon sa parking lot. Buti na lang pagbalik namin nakita uli. So sabi kay teacher, always check. Pag umatras ako, instead na magpapamewang siya ang tagal, yung kasi medyo siksikan yung motor eh, paradahan eh. Bisa magpapamewang siya, titingin sa relo, mag-isip siya ng ng mga bagay na pwedeng i-check like bag, kompleto ba, ganyan. Cellphone ba, hindi ba napatong sa iba, baka ganyan. Mag-isip siya ng ganon. Kasi lagi siya nagmamadali. O kaya naiwan yung bag. Pauwi na naman, hindi naman kailangan magmadali, pauwi na eh. Wala namang hinahabol na oras eh. Binalikan tuloy namin, malapit na kami sa bahay oh. Tanong ko na yung lilikuan namin. Sabay shit siya. Yung pala naiwan yung bag niya. Buti nandoon pa. Sa kabilang motor sa parking lot na ipatong niya doon. Sipin mo yan. Anyways, next topic. Nasira yung converge namin. Pinalitan ang cable. Yung cable mula sa modem hanggang doon sa box. Excuse. Ang billing ni Converge 1.2. Mahal ah. Wala ako no, nagkasalisi kami, yung anak ko yung humarap. Sabi ko, pero tinawagan ako. Sabi ko, mahal naman ng bill. Sabi niya, sir, ibibil ka ah. Sabi niya ganun. 1.2 to, 1.2, sabi niya ganun. Sabi ko, mahal naman yan. Ano bang cable yan? Pinicturean. Sabi ko, mahal ah. 1.2 yan. O sir, ipapapirma ko na, alis na ako, gawa na naman. Sabi ko, sandali, ano mo muna? Baka meron ka nakatabi dyan, bayaran na lang kita. Wag mo na lang i-report. Sabi ko ganun. Meron sir, pero 500. Sabi ko mahal naman. 300 ay sir, hati pa kami ng driver dito eh. Sige, yung anak ko atat na. Work from yan eh. Ay yung niya, work from home. Sabi niya, binayaran ko na dad. Sabi niya ganun. Para maayos na to. Naglalaro din yun. So bayad na 500. Pag uwi ko, tinignan ko yung cable, yung pinalitan. Tapos pinicturean ko sa Shopee. Pag pinicture mo yun sa Shopee, ihahanap ka ng kagaya nun. Kagaya nun 24 pesos. Sabi ko, buwak. What the mother. 20 pesos lang pala to. Tinext ko si Converge. Sabi ko, ang mura lang pala ng cable, ba't ang mahal ng singil mo sa akin? Sabi niya, saan mura? Sinend ko sa kanya yung link sa Shopee. 20 pesos. Sir gusto mo, balik ko na lang yung 500 mo. I-bill ka na lang sa Shopee sa Converge ng 1.2. Sabi niya, no hard feelings sir. Sabi ko, ano ibig sabihin ibibil ako? Sir, babalik ako dyan, babawiin ko yung cable ng kinabit ko. Ano ba sabi niya? May sinabi siya eh. Ibibil ka na lang. Parang namati ako dun ah. Tama. Babalik ko yung cable mo. Babalik ko yung 500 mo. Babalik ako dyan. Actually, hindi niya pala kailangan bumalik eh. Namati lang ako ah. Sabi niya, babalik ko yung 500 mo. Papabil na lang kita ng 1.2. Ganon. Pero, ngayon ko lang naisip na hindi niya na pala kailangan bumalik. Pero nagsabi siya na babalik siya. Doon ako namati ah. Anyway, sabi ko, ganito na lang. 300, sige, wala na tayong pinag-usapan. Sabi kong ganon. Kasi kung order sa Shopee, 2 to 3 days pa yon. Baka mainip na yung tao sa bahay. Di binalik niya yung 200. Binalik naman niya sa GCash. Nung nabalik niya na, order sa Shopee. Order ng 2. Wala pa 100 plus shipping.
Wala siyang kagamit-gamit, nagpunta siya sa bahay, walang hagdan, walang scotch tape, walang screwdriver. Yung mga repair na ginawa niya, namulot lang siya ng mga scotch tape doon sa drawer ko sa sa bahay, hagdan namin, buti may mga ganun kami. So kung ang nangyari pala doon sa cable yung inat-ngat ng daga. So kung may mga daga sa inyo, di mag mag-order na kayo ng ganun. Pipicturean nyo lang, punta kayo sa Shopee, yung search. Pindutin yung camera, tapos picturean nyo yung picturean nyo yung item. Tapos dun sa mismong Shopee, dun sa mismong item, nakalagay naman dun Converge cable, kung anong klaseng cable doon. Tapos yung picture niya, itsura, kulay, lahat, ganun. Pero mo 20 pesos lang, 1 to single ni Converge pa. Ano pa? Pagas na pala kami. O mamaya na pag-uwi. Ang gasolina nito, may minutes na ba tayo? 97 octane. So papagas tayo. As per may pamangkin, 97 daw kasi malinis ang 97. Tapos maganda raw yung sunog, ganyan. Kung ano-ano pa. Tapos ako, magpapagas ako, laging automatic. Kasi di nila nakokontrol yan yung pag yung mano-mano, madalas siya maawas. Racing, automatic lang full tank. Racing sir? Automatic. May shell up ako. Apa yatang signal yun. Nabahan ako rin Kala ko nawala yung mga credit card ko. Flash ko na lang kaya. Ang card mo na lang. Kano lang yan? 250. Ito. 253.28. So, ay mahal pala dito. Ba yan? 70 pesos. Sumura sa amin ba yan? Provincial price dun sa amin, 69 lang sa amin. Yaman.
254. Check natin. Na-over tayo. Tama. Ayan, simple lang. Tapos pinapatay mo akin na. Sinacenter stand ko. Ganun lang. Tapos, sasakyan ko na naka-center. Napapanood ko lang naman to sa iba eh. Sasakyan mo na naka-center stand. Kakabayuhin mong ganyan. Para tumalon. Ay, hindi pa pala ako nagre-reset. Sandali. Every time na nagpapagas ako, nagre-reset ako ng trip A, trip B. So, re-reset ako ng trip A. Para nalalaman ko kung anong konsumo ko sa pagas na yun. So, set natin trip A. Kaka 2.6 na pala ako. Trip A, push and hold down 0.0. Yan lang, simple lang. Kaya gano'n nagtutulin pag mabasa. Kasi nakaranas na ako ng merong madulas sa kalsada, kung ano man yun, sumasayaw talaga. Kulay itim siya na pinong-pinong alabok eh. Para siyang uling na ano, hindi mo maintindihan. Pero madulas dun sa sumulong. Kumalat dun sa highway. Sumayaw. Although may HSTC naman to. But I'm not taking my chance. Ang nagpapagas pala nito si teacher. Ngayon, pinagasan ko lang ito ngayon dahil may utang ako sa kanya. Bumili kami ng Wagyu beef. Mura lang pala yung Wagyu beef. Kano ba yun? Laki ng slice eh. Santipak, malapad pa sa pako. Lapad ng pako eh. Tapos ang kapal, mga 1 pulgada, mahigit. Pinahati namin sa 3. Kano yan? 300 plus. Lapad. Tapos hindi rin siya gaano kanipisan yung slice namin. Mga 10 cm. Ganon. So gagawin namin doon, either iaano ko, ano tawag noon, pan-seared ko, yung sa kawali lang na halos walang mantika, or tas mainit na mainit yung apoy, or iihawin. Yun lang sa dalawa. Sarap nun yung Wagyu beef. Ba't kaya mura sa grocery? Dahil galing abroad? Palengke, ang mahal ng mga... actually, wala kang mabibiling ganun sa palengke. Palengke, ang galing Katayan talaga. Yan, frozen na frozen eh. Kaya, meron silang slicer na i-slice sila ng ganong kanipis.
Sirloin. Iba pa yung tenderloin yung sirloin. Sipin mo pag sa Australia ka nakatira or sa ayoko sa Australia, katakot mga gagamba ron. Ewan ko lang sa New Zealand kung ano man mga wild animal, wild insect and animal doon Kasi merong nag-post sa TikTok, sabing ganon, show me your Australian without telling me you're an Australian. Ganon. So may isa doon, sasakay siya ng kotse galing parking lot, yung open parking lot ba, hindi yung open bakit siya sumakay ng kotse umano siya, pinlast lightan niya yung ilalim ng ng tulog ba to o pinlast lightan niya yung ilalim ng ng handle ng pinto, door handle, pinashlightan niya. Tapos sure enough, pag flashlight niya may spider. So yun ang niya. Yun ang pagpapatunay na isa siyang Australian. Ngayon, among the comments, sabing ganon, may Australian na nag-comment doon. Sabi nga, siyempre English Pag nakagat ka yan, malamang di ka naaabot sa ospital pag na-sting ka yan. Yung ganyang gagamba, bibihira na susurvive yan, sabi nga ganyan. Yan talaga sa Australia. Sabi niya, ako nga yung boots ko mismo, bago ko isuot, sinisilip ko, pinapagpag ko Yung kapakaliit na gagamba, parang gagambang lang. Yung gagamba na pinanglalaro lang ng mga bata, ganon. Maliit lang yung gagamba. Pero yung sting daw nun, enough to kill you in an hour. Kung malayo laki-laki ng Australia kung malayo ospital, 1.5 oras, di deads ka na. Kaya nga sabi, always check your tapos kung wala magsusugod sa'yo, di deads ka rin. Always check your ganyan, yung door handle pag nagpark ka, ganyan. Sa bahay naman, watch out yung mga ganyan. Australia. Sa isang state naman sa Amerika, merong parang local doon na pinost niya sa IG. Sabi niya, pag nakakita kayo ng ganito, wag niyong hahawakan to. Sabi niya ganito, itong dahon na to. Parang dandelion something, ano man scientific, nung pangalan nun. Kasi pag yung katas nito, dagta nito, na nadikit sa balat mo, na absorb sa skin mo, ay siya. Tapos kasi yun, tumutubo daw yun sa mga wild. Pupunta ka pa sa parking lot, pupunta ka pa sa sasakyan mo, i-start ka pa, hindi ka aabot daw ng ospital. Kahit isugod pa, liban na lang kung likod lang ng ospital yung nasa wild daw yung dahon na yun. Meron naman siyang tinutukoy na ganun dahon. Dandelion something, kulay green na na plant na maliit, mababa lang, mga hanggang bewang lang. Kung may knowledge ka sa mga ganon, di ba, di pwede mong gamitin yung bilang assassin. Di mo na kailangan gumamit ng baril. Di ba nga yung dilaw na palaka? Dilaw ba yun? Orange. Kasi isang species ng balaka
Basta bright colored siya. Could be green, dilaw, orange, kung ano mang... Dilaw. Dilaw na palaka. Slimy yung balat niya. Wag mo daw yun hahawakan. So, ang ginawa nung local doon, ano siya, tribe. Kumuha siya ng ng dulo lang ng sumpit, bala ng sumpit. Pinapahid niya lang doon sa palaka na yon. Meron siyang parang net na para idikdik lang yung palaka. So, papahiran niya yon ng mga niya, mga bala ng sumpit. So, pag niya na yung mga balang sumpit, may laway, parang may laway yung balat ng palaka Pag nakakuha na siya ng mga laway, pakakawalan niya na yung palaka na yun. Napaka deadly daw nun. Napaka daw yun, poisonous, hindi deadly, poisonous. Okay. Yung sumpit daw na yun, ginagamit nila sa hunting. Kahit baboy ramo daw, isa, dalawa, marami na yung tatlong bala ng sumpit. Pag tinamaan daw nun, hindi na makakagalaw, pwede na pagtatatagain, pwede na iuwi. Siya, yung parang may tawag doon yung analgesic something na mapaparalyze yung mapaparalyze yung subject. Doon sa slime ng palaka na yun. Grabe, no? Sa siya, sa Amazon. Amazon, natatagpuan yung dilaw na palaka na yan. Pwede pala gamitin rape drug yun, Punta ka ng Amazon. Kuha ka ng palaka. Sakay mo sa aeroplano. Nung nag-shooting pala kami sa Mindanao, kasi merong yung bayaw ni teacher, tsaka yung kapatid niya nasa serbisyo. So alam ni bayaw na na medyo atat ako sa ganon. So pinagbigyan niya ako, sabi niya tara, punta kami sa kampo. Namin sa kampo, sambaks. Sabi ko akin lahat to. Kuya, sabi, ang tawag niya sa akin, kuya, busin natin yan. Ayan. Sambaks ng ng puros Armalite. Ngayon, sa tuwa ko, asintado pala ako. Napaka-asintado ko. Yung mga training shooting range ng army. So yung doon, pinagpaalaman niya yung sergeant doon, staff sergeant doon. Sabi niya, boss, sir, ko lang to yung bayaw ko, ko lang to tag na ito. Basta may binulong siya doon. May binulong siya. Oh, si. Siyempre, tropa sila doon. So, nakapag target practice ako. Nung nagta-target practice ako, simula sa bote ng mineral, malaki, pag boring na yung maliit, pag boring na yung takip, ganun. Tapos talagang tinatamaan ko lagi. Sabi, galing mo pala kuya sabi, ganun. Saka natuto sabi, dito lang. Kailangan nakahawak ng rifle, sabi. Sabi ko, ito kuya, ganito gawin natin. Yung basyo, itatayo ko doon sa target. Ayan. Asintahin mo, baka pag natamaan mo, trophy yan, sabi niya ganun. O talaga, sabi ko. Di tinayo niyo yung basyo ng Armalite, yung bala ng Armalite. Unang target ko sa pool, sabi niya. Kuya, pwede ka lang mag-sniper. Tapos di lang isa tinamaan ko, dalawa, tatlo. Talagang hati yung isa halos, yung isa naman parang nagiliran lang Pero sa pool pa rin, nakatatlong ganun ako. Kuya, papauwi ko sana sa ito. Kaya lang mamumroblema kasi eroplano nito, baka makulong ka pa. Picturean mo na lang, sabi niya. Iwan na natin kay tatay, sabi niya. Okay, sabi niya. Bawal nga naman sa eroplano yung kahit basyo. Kahit tago mo pa yan sa sapatos, sa wallet mo, makikita sa x-ray yan. Problema yan. Ubos na namin isang box. Actually, sobra pa
Bayan. Hindi naman ako Bicolano, pero yun ang tawag nila sa kanya, kabayan. Tumatawag sa kanya mga kapwa niya Bicolano. Ayan lang. See you later, alligator. Paano nila nalaman parating ako? Mga puppies sa likod. Yan si Keso, nalagyan ko ng ano. Kasi tumutulo pa rin tong pinagawa kong butas eh. Lagyan ko siyang jacket. See you later. Bye.